Mga kwentong pambata. Si Daylight at ang diwata ng kangkungan. Bahagi ito ng isang mundo kung saan may lumalabas na diwata pagkapanganak ng isang prinsipe o prinsesa upang sabihin ang kapalaran ng sanggol. Dahil dito, nakatira sa liblib na gubat ang 6 na diwata. May isa pang diwata na nakatira, hindi sa gubat kung hindi sa kangkungan. Bago lang naman siya sa kaharian, pero hindi niya kilala ang iba pang mga diwata. Dahil masama, makasarili at mapanakit siya. Kaya nang malaman ng mga diwata na may ipapanganak na prinsesa pagsapit ng gabi na yon, nag-alala ang mga mabubuting diwata. Kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung isusumpa ba ng diwata sa kangkungan ang sanggol. Hindi niya pa tayo nakikilala, kaya hindi niya alam kung ilan ba talaga tayong lahat. Pwedeng magtago ang dalawa sa atin sa likod ng mga poste at ipunin ang ibibigay nating basbas bago matapos ang oras. Nang sa ganon, kung may balak mang masama ang diwata na yon, malalabanan natin ang sumpa at maliligtas natin ang sanggol. Tama! Napakaganda ng naisip mong ideya. Nang gabing yun, pagkapanganak ng bagong prinsesa, tulad ng nakagawian, sa harap mismo ng hari at reyna, 2 mabuting diwata ang nagtago sa likod ng mga poste, sa kwarto ng hari. Habang ang 4 naman ay lumapit sa sanggol upang ibigay ang kanilang basbas. Tatawagin ka naming Prinsesa Daylight dahil magpapalaganap ka ng napakainit na pagmamahal. Mapupuno ang puso mo ng tapang at paninindigan. Lagi mong makikita ang pagkakaiba ng tama sa mali at matalino ang mga desisyon mo. Ikaw ay palaging mamahalin ng lahat at re-respetuhin. Ang hari at reyna ay labis ang tuwa at pasasalamat nang marinig ang magagandang mga basbas. Ngunit, bigla na lang dumating ang diwata ng kangkungan para guluhin ang lahat. Daylight ang tawag nila sa'yo. Kaya binabasbasan kita na tuwing daylight o makikita ang liwanag ng araw, mananatili kang mahimbingang tulog araw-araw sa buong buhay mo habang buhay. Ngunit gising at maligaya ka tuwing gabi. Lapastangan ka sa pagsabat sa akin. Pero tapos ka nang magbasbas. Pero tumatawa ako. Hindi pa ako tapos tumawa. Kaya, maaari akong umulit. Oo, gising at maligaya ka nga tuwing sasapit ang gabi. Ngunit kasing ligaya lamang ng buwan. Magpapalit-palit ang kaligayahan mo tulad ng buwan. Ang diwata ng kangkungan ay tumawa ng tumawa, habang naghihintay naman ang natitirang mabuting diwata. Tapos, lumapit siya kaagad. Siguro naman, tapos ka na? Ilan ba kayong lahat ng mga diwata? At balang araw, kapag may humalik sa iyong kamay nang hindi alam kung sino ka, lalaya ka sa sumpang pagtulog buong araw at papalit-palit na kasiyahan tulad ng buwan. Napansin kong tapos ka nang magbasbas. Nagkatotoo nga ang sumpa. Tumatawa at umiiyak ang prinsesa sa gabi at natutulog sa araw. Lubos lang siyang maligaya sa gabi kapag buo ang buwan. Habang lumalaki at lumiliwanag ang buwan tuwing gabi, ang prinsesa rin ay sumasaya at lumiligaya hanggang sa magiging pinakamasaya at malusog siya tuwing buo ang buwan. Ngunit kapag lumiliit at dumidilim na muli ang buwan, sa paglipas ng gabi hanggang sa pansamantala itong mawawala, nanghihina at namumutla rin ang prinsesa.
na tila mamamatay ito sa pagkawala ng buwan. At mabilis naman siyang makakatulog pagsapit ng umaga. Hindi siya magigising hanggang sa pagsapit ng gabi. Sa loob ng 20 taon, ang prinsesa hindi pa nakikita ang araw. Nasasaktan siya dahil sa pag-aalala ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ama, nais ko po sanang manirahan sa kubo sa Rosewood. Hindi. Manatili ka na lang dito sa palasyo. Madudurog ang puso ko kung iiwan mo kami. At ganun din ang puso ko, Ama. Kapag nakikita kong nag-aalala kayo dahil nanghihina ako kapag nawawala ang buwan, magiging malaya ako sa gubat. Hindi ko naaalalahanin ang kalungkutan ninyo dahil sa aking sumpa. Pagbigyan niyo na ako, Ama, hanggang mawala ang aking sumpa. Ngunit... Pagbigyan mo na siya. Matanda na siya, mahal ko. Nakikita kong mas nahihirapan siya kaysa sa atin. Naiintindihan ko ang pagdurusang dinadanas mo. Humayo ka, anak. Bumalik ka kapag nakita mo na ang araw. Narito lang kami. Hihintayin ka na mayakap naming muli, anak. Kaya nagsimulang manirahan ang prinsesa sa gubat na may ilang kasambahay para alagaan siya kapag nagkakasakit siya. Gustong naglilibot ng prinsesa at madalas itong maglakad sa gubat kapag magaling siya. Gusto rin niyang naglilibot ng malayo sa kanyang mga malulungkot na kasambahay na hinihintay siya kapag nanghihina na siya. Isang araw, isang dayo ang naligaw sa kagubatan at nakita ang isang munting bahay. Kumusta? Ikaw si Prinsipe Edward. Kilala mo ako? Oo naman, dahil isa akong diwata. Kung ganun, alam mo na natalo ang ama ko sa isang digmaan at pinatakas ako sa kagubatan. Pumasok ka. Oo, minsan kailangan mong tumakas upang lumaban ulit. Ipinagluto ng diwata ang prinsipe at pinatulog siya sa isang magandang kama. Kinaumagahan nang paalis na ang prinsipe sa bahay ng diwata. Lumayo ka sa kangkungan, sa loob ng kagubatan. At lagi mong tatandaan na ang pagmamalasakit sa iba ay talagang mas malakas kaysa sa anumang sumpa sa buong mundo. Palagi kong tatandaan ang payo mong iyan. At kaya, nagpatuloy sa paglalakbay ang prinsipe. 3 gabi na lang bago ang kabilugan ng buwan at naghahanap siya ng matutuluyan. Nakarinig siya ng kumakanta, ang pinakamagandang tinig na narinig niya sa buong buhay niya. Sinundan niya ang tunog ng kanta at nakita niya ang pinakamagandang dalaga sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kumakanta at sumasayaw ang dalaga ng buong galak na para bang ang saya at pagmamahal ng buong mundo ay matatagpuan sa puso niya. Nakita naman ito ng prinsipe at halos buong gabing natulala hanggang sa bago magbukang liwayway, may dumating na mga kasambahay at sinundo ang dalaga. At nangyari ito sa loob ng 3 gabi. Kumakanta ang prinsesa ng paganda dahil nakatali nga ang kasiyahan niya sa liwanag ng buwan. Nang gabing yon, nilapitan siya ng prinsipe. Pinakikinggan ko ang tinig mo tuwing gabi ng 2 magkasunod na gabi na. Ang boses mo ay napakaganda. Ako si Prinsipe Edward. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Ako si Prinsesa Daylight. Dito ka ba nakatira? Sa kagubatan? Nakita mo na ba ang araw? Sino bang hindi pa nakikita ang araw? Aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin muli. Rinig ang lungkot sa boses ng prinsesa na maging ang prinsipe ay nasaktan para sa kanya. Ngunit dahil ayaw na siyang makita ng prinsesa, sinunod ng prinsipe ang hiling niya at lumisan na siya mula roon at ilang araw pa siyang naglakad sa kagubatan. 3 gabi bago ang kabilugan ng buwan. Nang gabi ring yun, habang naglalakad ang prinsipe, nakita niya ang isang babae na tila natatarantang may hinahanap.
Prinsesa! O prinsesa! Asaan ka ba? May problema ba, Binibini? Matutulungan ba kita? Naglibot ang aming prinsesa. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Nang marinig ito ng prinsipe, nagmadali agad siya at determinado na mahanap ang prinsesa. Nilibot niya ang buong kagubatan hanggang sa marating niya ang kangkungan. Nakita siya ng diwata ng kangkungan at ayaw niyang mapalapit ang estrangherong ito sa prinsesa dahil lalaya ito kapag hinalikan niya ang kamay ng prinsesa. Kaya isinumpa niya ang prinsipe. Hindi mo gugustuhin na halikan ng kamay ni Prinsesa Daylight. Nilibot ng prinsipe ang buong kagubatan at bigla siyang may nakitang nagtatago sa isang madilim na sulok. Nilapitan niya ito. Isa siyang matandang babae na namumutla at labis na nanghihina. Ni hindi nito maidilat ang kanyang mga mata. Heto, maaari ba kitang tulungan, Binibini? Habang lumilipas ang oras, lalong namumutla ang matanda at nanghihina. Hindi alam ng prinsipe ang gagawin niya. Nakita niyang tumutulo ang luha ng matanda. Hindi alam ng prinsipe kung paano siya tutulungan. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, maging ang noo nito. Pagkatapos, dahil sa sobrang awa na naramdaman niya, hinalikan niya ang kamay nito para lang patahanin siya. Nang halikan niya ang kamay ng matanda, mabilis naman na nagbago ang itsura nito. At lumabas ang tunay niyang anyo, si Prinsesa Daylight. Naramdaman ng masamang diwata ang pagkawala ng sumpa at lumipad agad ito kung nasaan ang prinsipe at ang prinsesa. Prinsesa! Hindi! Hindi! Hindi ito maaari! Isinumpa kita na hindi mo hahalikan ang kamay ng prinsesa! Hinalikan niya ang kamay niya dahil sa awa. Ang awa ay kapag gumagawa tayo ng bagay na kahit ayaw naman natin para makatulong o mapagaan ang loob ng iba, hindi mo talaga maiintindihan ang awa dahil masyado kang makasarili. Ito na ang huling beses na may isusumpa kang tao. Ipapatapon kita sa pinakamalayong lugar kung saan wala ka na masasaktan na tao o kahit na ano pang buhay na nilalang. Habang buhay. Hindi! At sumikat ang araw at nanatiling gising si Prinsesa Daylight. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ang magandang bagay na nasa kalangitan. Iyan ba ang araw? Malaya na siya ngayon. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga magulang at naiyak pa sa tuwa. Labis ang pasasalamat ng hari sa prinsipe at tinulungan siya na bawiin ang kanyang kaharian bilang pasasalamat sa pagpapalaya niya sa prinsesa. Hindi nagtagal ay nagmahalan din ng dalawa. Ikinasal at masayang nabuhay habang buhay. Sinisiguro nilang maramdaman ang kaluwalhatian ng Haring Araw sa araw-araw ng buhay nila.